Am I pretty? Yeah. Ayoko nga, hindi ako sanay. Sunate. Parang mga babaeng babae. Ay, Gusto mo lang. stress ako kasi sabi ko lang, kailangan mo muna ako kay baby. Di pwede. Matatagalan ako. Paano kami sing? Pumunta pa ako ng tulay kasi nakalimutan ko bumili ng Rio sa kanang hairpin. Baka tulay ka pa na, no? Alas 6 ako nagising, baby. Hi guys! We're going to buy a food muna before kayo pumunta sa menu. Sa venue. Menu. Gutom na. Nasa isip ko Gutom na kayo. menu. So guys, nandito ako sa San Jose. Nakapark kami. At wala si Joy. Nag-withdraw siya. Nakalimutan namin magdala ng cash. Like, hindi kasi ako nagdala ng cash. I'm into cashless talaga. At ang init. Yes. Hindi ako sanay sa mga ganito. Pero, ang hirap ang yung babae, mga bebs. Sa totoo lang. Kasi, ang dami mo i-consider, you know. By the way, guys, here is my outfit today. This is my look and this is my outfit. And this is my shoes. Alam mo yung shoes ko na yan, guys. Yung muro ko lang yan nabili sa Shopee. This one, bili ni Joey yung dress ko. And then, I got my earrings na sobrang elegant and ang laki nga na. Parang totoo. Nabili ko lang din yan sa Shopee, guys. And my necklace also is a pearl. And sobrang nagustuhan ko yung product na nabili ko doon. Sobrang like ko. And then, ito yung pinaka nagustuhan ko sa outfit ko. I mean, para mabuo yung outfit is my bag. So, here's my bag. Black siya, guys. Na tamika lang. So, gift din sa akin itong Jua Cloth. So, yun. Ewan ko kung okay na yung look ko kasi sobrang minimalist yung kulay. Tapos yung bag ko black. I don't know. It's my personality rin. Wow! Buti na lang, guys! Alam niyo, guys. Fun fact, kasi ayaw patagalin yung bigote niya. At laging ako nagtitrim niyan. And I was planning to remove it dahil sa pupunta naming event. And tatawa ako kasi umayon sa akin ng universe. May tagyawat siya sa loob ng bigote niya kaya hindi niya matanggal. Ay, loob. Ano ito? Nakatakip. Ano ba? Natatakpan sa balat. Eh, pag tinanggal ko, doon nakikita. Doon kita tanggalin. So guys, nandito na kami sa convenience store. Joke lang. Ano ba lugar to? Anong convention? Convention center. Wala, hindi convenience. So guys, nyo na si Jowa. Kasama niya na yung mga tropa niya. Yan, sila yung mga gagraduate. Actually, marami sila guys. Galing sa iba't ibang lugar. Iniwan niya muna ako dito sa kotse. At Lalafam. I have McDo here and my Jowa. Sabi niya mag-registration muna daw. Actually guys, yung oras ng ceremony is 4 o'clock pa. But, meron silang orientation daw na gaganapin ngayon alas 12 ng hapon. Alas 12 ata or alam ko. I don't know. Ayun siya tumatakbo siya. Why he is running? He is running. Yes? Ay, pinag Ang gwapo talaga ng gawa ka. So guys, I'm here all alone inside sa car. Dahil mas marami pang time na magkakausap tayo guys and maghihintay pa ako ng matagal pa dito, 4 na oras. So, share ko lang sa inyo guys. Fun fact about me na yung jowa ko lang nakakaalam at yeah, alam ko siya lang.
Gusto ko lang din share sa inyo guys kung paano ko siya kina-conquer or napagtatagumpayan at some point. Kasi tinutulungan niya ako or like sinusuportahan niya. I have this fear on myself. I have this fear sa sarili ko, sa utak ko, sa feelings, and everything, lahat guys, buong pagkatao ko. I have this fear na mukha lang akong hindi natatakot. Since nag-vlog ako or medyo komportable na ako magsalita sa camera. But, I have this fear. Fear in socialization. Kahit saan. Reunion, birthday, basta gatherings, events, maraming tao. Tapos, kailangan makapag-socialize. Sobrang natatakot ako kasi hindi ko alam yung isipin ng iba. I'm still working on it. Actually, I'm starting working on it through vlogging. Kasi nakakausap yung sarili ko. Kakaroon ako ng confidence. Medyo awkward ako sa una, I swear. Medyo awkward ako. Mas observant akong tao. Observant ng mga bagay-bagay, everything. Before I talk to the person, I make sure na mas comfortable siya sa akin. Para mas madali akong makikipag-usap. Parang ganun. Basta, sobrang hirap niya sa part ko. Kaya pag may mga moment na bawa may gatherings, kailangan puntahan kami ni Jowa. He always asks me kung okay ba ako, kung di ba ako komportable, kung magiging komportable ba ako. Yun nga, ino-open ko yun sa kanya for us to have this smooth conversation, communication. Na kahit meron kayong communication, hindi naman niniintindi isa't isa, wala rin. Which is, wala namang problem for him. Mas concern nga siya sa akin. Kung hindi ako komportable, much better na hindi na ako pumunta, hindi kami pupunta, ganun. Kasi magiging magulo. Since nagkaroon na rin kami ng ganong struggle. Sobrang na-appreciate ko kapag i-open up niyo pala yung isang sitwasyon na kailangan namin atinan or kailangan niyang atinan. Yung kahit gustong-gusto niya akong isama, pero pag i-share ko sa kanya yung nararamdaman ko, I'm not comfortable, hindi para sa akin to, ganyan. Kasi ganoon talaga siya guys. Mahirap. Eh, hindi ko alam kung may gantong mga nakaka-experience din sa inyo. Sobrang hirap lang sa part na to the point na nagpapanik ako. As in, anxiety attack talaga guys. Yung ang daming tao, parang parang kang nasa-suffocate. Sobrang dami ng tao. Ewan ko bakit saan ko nakuha yung ganong takot. Pero, I'm working on it. I am really working on it. At sobrang pagod. Pabi, ano ginagawa mo? Ay, open. Nakatawa kasi. I'm vlogging, Vlogging. Hi, hello. Init. Uy. Uy, hindi ko alam. Paano? Ito lang, itong malaking to. Papasok lang dyan. Nasa dulo kami. Dulo. Doon sa kabilang exit. Bebe ha. Doon na kami ha. Okay. Love you. Sabi ito. Bim, ano ka? Ano? Alam ko na bago. Minsan nawiwerduhan ako sa jowa ko kasi sobrang sweet. Lalo na mga pag ganito yung mga ganitong event. Alam mo yun, nakikiringe din ako. Kasi di nga ako sanay sa public. Ipa-public namin. Alam mo yun, nasa public kami, tapos sweet siya. Alam mo yun, usually being sweet, kaming dalawa lang. Walang camera, walang anything. But anyway, nakita niyo. So yun. Eto, kinakabahan na ako. Kaya nga ayoko ng ganito Ito yung takot ko talaga guys. So, may fear talaga ako ng ganito. I don't want na pagka mag-isa ako, alam mo yun, yung lahat nakatingin yung tao. Ano ba, parang gusto ko nga nang mawala. Alam mo, kainin ng lupa. Something like that. O lumipad sa langit. Parang ganun. Ang hirap kasi I have this fear nung elementary pa lang ako. Sobrang nakakahiya. Ayoko nang bumalik sa pagkabata ko na yun. Girl, nag-reporting kami. High school ata ako. High school na nun. Elementary pa lang, nag-start yung fear ko na yun. Pero no high school, andun pa din siya. So, no high school, nagre-reporting kami. Third year high school ako. And then, sobrang ready ako. Gusto ko mag-report. Kapag ready ako at alam ko yung ginagawa ko, sinasabi ko, lahat napagandang ko. But, nakatayo na ako sa blackboard.
sa harapan. Then, habang sinasabi ko, nangangatog ako at nanginginig ako at hindi ako makasalita. Alam mo yung, kahit gusto kong sabihin, parang akong naluluha. Nangingalid yung mata ko, yung salita ko, nanginginig na parang alam mong iiyak na, ganun. Girl, gusto ko hindi ko siya makalimutan. Kasi yun na talaga yung sa mga core memory ko ba yun? Core memory ko nung mga panahon talaga na sobrang mahihain ako at may takot talaga ako sa tao. Socialization, everything. But anyway, I hope sana makita ko yung mga people around there na ganun naranasan like me. I'm still on it. Still struggling with that, but I'm also working on it. Sobrang happy ko mapagtagumpayan yun. Every event, every gatherings, nakagawa ko siya. So, una lang talaga guys, napaka-awkward. Awkward yung tao pag nakausap mo ko. Pero as time goes by, you will like me. Like, I'm a cool person, you know. Hindi ko lang siya ma-express. Pero may mga moment na sobrang confident ako. Lalo na kapag hindi si Jowa, alam mo, nabuboost niya yung confidence. Alam niya kasi naniniwala siya sa akin. He trusting me so much. As of now, kinakabahan ako, I swear. Ano naman, mawawala rin to kasi hindi naman si Jowa. Hindi ko alam, wala naman akong pake. Minsan, nonchalant ba? Pero most of the time, worried akong tao. Open ako sa new adventures, new things, new learnings. Pero andun din yung takot sa akin. Compare kay Jowa, sobra lang yung nonchalant na tao, I swear. Wala siyang pakialam. Not in a bad way. Kaya pag nasa panic stage ako, panic days, panic moment, andyan siya para kalmahin ako. Kaya swak kami. Kung siya naman, yung magpanic, sakto nun. Makakuda lang ako kaya makuda ako. Medyo magaling ako mag-advise. Malambing. Concern talaga akong tao sa totoo. Words of encouragement ako. Okay na sa kanya yun. Napapagaan ko ng loob niya, especially kapag nandun yung presensya ko. Kaya okay kami. Most of the time, okay kami. And now, I'm supporting him sa induction ceremony niya. So, he will be soon to be a kuya. And I'm happy for him. Applicant Ryan Charles Pereira. Applicant Gerald Peto. Applicant Erwin Santos. And applicant Mark Rodriguez. Given by the Philippine Eagles Institute of Leadership, conducted. Congratulations! Ay, kuya. Kuya na ngayon ah. Kuya na ngayon. Hindi na sir. Ay isang individual na siya nakatira sa bayan din. Tapos na yung induction ceremony. Ay, ba pinayabas siya sa Ay, pagkakaroon. nga pala, mag-away kami. Look, Di ba tayo tapos? gusto tayo. Nag-away.
Magkabati na tayo. Kawi kami, grabe isang iglap ng balatay na kami agad. Dapat sa straightforward. Siyempre. Hindi dapat mamaya. Mamaya. Continue ko yung tampo ko sa kanila. Pati na tayo. Tama na. Hindi pa ako nakakapagsalita nga eh. Kasi nasa ano kami event eh. Love you. Love you. God bless. I love you. So tapos na kami mag-away guys. Joke lang. Naka-vlog yan? Ganon? Hindi gusto ko na sabihin na ang long lasting ng makeup